Chairman George Garcia, hindi pa po huli ang lahat para gumawa ng tama. Kung nakita niyo na po yung maliwanag na ilaw, huwag niyo na pong talikuran. Sa Biblia mo po ba, meron pong redemption, hindi pa po huli ang lahat para isalba ninyo ang inyong sarili. Ang taong bayan din po ay mapagpatawad din. Gawin po natin ang tama para sa ating bansa. Wala pong magagawa ang ating pamumulitika. Wala pong magagawa kapag tinatalikuran natin ang gusto ng taong bayan. Kung ano po ang gusto ng taong bayan, yun po ang mapapaganda sa ating bansa. Ibigay po natin sa kanila ito at ito po ang tamang gawin. Hindi po huli ang lahat para gumawa tayo ng tama at yun po ang ating i-pursue para sa ikaunlad ng ating bansa. Mga kababayan, ito po ang ultimate na ganti natin sa kanila. Huwag niyo pong kalilimutan ang panahong ito kung saan tayo ay inabuso at inapi ng administrasyong ito. Huwag niyong kalilimutan sa inyong isip, sa inyong damdamin. Huwag niyong pabayaang mawala ang apoy sa inyong mga dibdib sa susunod na 3 taon para kapag dumating ang panahon sa 2028, maalala niyo pa rin ang panahon na ito at hindi na natin iboboto ang pamahalaan na nagka-counterman ng ating mandato at patuloy na nangaabuso sa ating karapatan. Unahan ko lang si Rowena Gonzon, ayun, natalo ko sa Supreme Court eh. Babalikan ko to si Atty. Marañon. Wala naman talaga yan eh. Siya lang ang sabi niya, hindi naman kami mare-register kung hindi kami nagsubmit ng necessary requirements. Hindi naman isang tao lang ang pumipirma niyan. Division and bank, mga director na nagre-recommend. Lahat yun, hawak ng senior commissioner na kaaway ko, magkakasama sila araw-araw. Kasuhan ko talaga yan si Atty. Marañon, nag-visit na ako dyan eh, sa albong yan. Para naman po kayo Atty. SP po. Ano po kanina yung na-witness niyo po ba, tama? First hand, yung sa canvassing, sa transmission doon po sa Reyna Mercedes. Can you walk us through that? And na-witness niyo po ba siya first hand? Yes, I did. Nag-attend ako ng canvassing ng votes nung gabi ng election day sa aming bayan. Merong board of canvassers na convince sila sa aming bayan. Participant ako doon. Nakikita ko yung live na pumapasok mula sa mga automated counting machines, mula sa mga remote barangay na pumapasok doon sa server ng Municipal Board of Canvassers sa aming bayan. Pero pagdating sa uli, I think past 12 na yun, hindi pa rin nakakapasok yung 2 barangay yung resulta mula sa 2 barangay sa aming bayan. Kaya kailangan namin mag-coordinate sa kanila at kunin yung mga USB devices mula sa makina at dalhin mismo doon sa proceedings namin sa Municipal Board of Canvassers kasi apparently yun yung required ng procedure. So linagay nila yung USB devices doon sa sealed envelope, dinala nila doon sa proceedings namin, in-unseal nila yung envelope, at gamit yung computer ng IT person ng Board of Canvassers, doon nila, through that laptop, in-upload yung resulta na nasa USB na yun papunta doon sa servers ng Municipal Board of Canvassers at sa servers lang ng COMELEC, hindi sa mga transparency server. Throughout the process, nakalabas doon sa screen na TV yung ginagawa niya doon sa laptop niya. At pati yung mga file structure ng USB mismo nakikita ko. At pati yung file na pinili niya para i-upload, nakita ko. At yung file na yun ay napakaliit lang, 76 kilobytes. At nung in-upload niya yung file, it took us minutes para ma-upload yung file. Ang tumatakbo sa isip ko that time was 76 kilobytes. Napakaliit nun. Mas malaki pa nga ata yung napakaliit mong thumbnail sa iyong profile picture sa Facebook para yung size ng file na iyon. Napakabilis. Dapat split second lang. Ang lakas ng signal doon sa aming munisipyo. Ang average signal ng mobile networks dito sa Pilipinas is 35 megabytes per second. So super split second lang dapat mag-upload ang isang 76 kilobytes na file. Bakit? It took several minutes bago lumabas doon sa servers ng COMELEC. Ang tanong, problema ba ito sa mga kable? Hindi. Problema ba ito doon sa network, cellular data network? Hindi, kasi nga mabilis yung signal sa amin. Problema ba ito sa computer mismo na ginagamit na laptop or yung server mismo ng COMELEC? Malamang hindi, kasi mabibilis na computer yan, hindi yan maghahang sa isang 76 kilobyte na data transfer. Hindi tayo gumagamit ng 1980s o 1970s na computer system dito. Ang tanging explanation lang doon ay merong traffic na ginagawa sa gitna.
At kung meron mang interruption na ginagawa sa gitna, tatanungin ko ang sarili ko, automated ba yun? Computer ba ang gumagawa ng traffic? I don't think so. Kasi kapag computer at pre-program yung gusto mong manipulation doon sa data habang nagta-travel siya, it only will take you a split second as well. Kasi mabilis yung computer. Pero kapag ganun kabagal ang aking belief, ay meron talagang active na manipulation na ginagawa during the transmission process bago siya mag-reflect doon sa server ng Municipal Board of Canvassers at sa servers mismo ng COMELEC. Yes, sir. Thank you po. Kay Attorney Topacio naman po. Sir, medyo maiba lang. Pwede po akong magtanong ng updates kung nasa na po ngayon si Cassandra? Your guess is as good as mine. Yun nga ang problema namin. We want to consult her, do certain things, but we have not been able to get in touch with her. Kailan niyo po siya, sir, huli pong nakausap? Matagal na eh. And alam nyo, yung sasabihin na naman ng iba, ba't ganito, ba't ganon, you know, I would not blame anyone under this government na pinapersecute na tumakbo sa ibang bansa o mawala kasi talagang grabe ang persecution. Alam niyo yung NBI, naiiling ako, galing ako sa NBI eh. A long time ago, maybe long before many of you were born. It used to be, no offense sa ating mga kapulisan, the NBI used to be considered premier law enforcement agency in the country. At di kaya ng pulis mo ng NBI. Mga CPE yan, mga abogado yan ang requirement eh. Pero ngayon, grabe talaga kung paano na-weaponize. Yung head, si Director Santiago, who was a former judge, should have known better than to order arrests of people nang walang warang. Grabe talaga. Can you imagine? Yung Pangulong Duterte lang eh, inconceivable to lawyers like us na basta mo dadamputin. Yung si Cassandra Leong, si Sheila Guo, dadamputin mo. Ito nakakatawa eh. Dinamput daw because they were committing a crime. Nonetheless, 2 days after dinamput, saka pala nag-file ng complaint affidavit sa prosecution for commission of a crime. Ibig sabihin, hindi in the act. At paano magiging in the act of committing a crime? Nakita na ng NBI pagdating dito sa airport. Oh, how can they be committing a crime in the presence of the officers? How can they have personal knowledge that they were committing a crime? Yun lang ang exception sa warrantless arrest. At inamin ng agent, wala silang nakita gano'n. It's a matter of court record under oath na magagamit natin for filing the corresponding cases against those responsible. Tinatanong ko kung alam ni Secretary Remulla eh. Secret daw. Sir, last na lang po. May ano pong reaction na lang dun sa sinabi po ng DOJ na they will write a letter seeking the cancellation of passport of former spokesman Roque? Problematic po yan eh. Kasi there are only 3 grounds for canceling a passport. You've been convicted of a crime. The passport was secured under fraudulent circumstances. May mga grounds eh. And you do not just do that. You have to go through the process because you are dealing with the right to travel. But of course, under this government where violation of the Constitution, statutes and case law is the new normal, we expect that. Kaya lang, good luck sa kanila na kunin si Harry Roque sa Netherlands. Alam mo, lagi ko nakakalaban yan si Harry. I don't really like the guy. I don't even like his hairpiece. Pero nakakaawa kasi nag-abogado lang eh. You do not do that to a lawyer who's just doing his job. Ito mong charge sa kanya, trafficking, qualified trafficking. Bago ilalagay mo conspiracy, anong alam ng abogado sa ginagawa ng kliyente niya, even granting, assuming for the sake of argument, na meron na trafficking ang nangyayari doon. Abogado kayo, nirepresent mo si Cassandra Leong. Anong ginawa niya? What was the nature of the representation? Pumunta siya sa proper government agency to offer to pay yung arrears. Kasi na-dispalco, di ba? Si Dennis una pa yung nag-dispalco. Kasi may nag-dispalco, hindi nagbabayad. Yun ang extent ng kanyang participation. Gagawin mong
qualified human trafficking kung hindi mo pinapersecute. Grabe! Horrible what they're doing now. Ha? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kaya nga sinasabi ko, nakakahinayang, ito bilib din naman talaga dito, sabi ko nga, ito may fake pa kay Pangulong Marcos. Kasi, alam niyo, sayang sabihan mo nga yung ninong mo kung nakausap mo, he was handed $1 billion in one opportunity to redeem the family name. 40 years, inalipusta, inupasala ng mga dilawan. Marcos, diktador, Marcos, magnanakaw. Binigyan ka ng opportunity. Who is given that opportunity? Very few people. Oh, anong ginawa mo? Sinira mo. Oh, 40 years namin pinagtatanggol na hindi tama yung sinasabi ng mga dilawan. Kaya yung sinasabi nilang nabudol kami, talagang it was painful kasi 40 years namin pinagtanggol only to see this guy show the country that probably the yellows were right. Diba? But that's a personal viewpoint. Pag na natin isali yun. Pagkatapos, yung mga sinasabi namin noon, nasa aliado niya, mga NPA, mga dilawan, diba? King Poy, anong ginawa niya? Kaya palagi ko naggagalaiti si Aimee eh. They picked the wrong Marcos to become president. Good morning po. Aljon from Daily Tribune. Kay Chairman Ronald po.